Alea ko siya ay Pipito. Maaari niyo kong tawagin bilang Binibining Alea. Maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin at manatiling nakatayo para sa ating energizer? Ngayon ay mag-energizer tayo. Tapos na ang ating energizer, maaari na kayong umupo. Maaari nyo bang linisin ang inyong lamesa at damputin ang mga basura sa inyong paligid? Tapos na ba? Magaling! Bago magsimula ang ating talakayan ay mayroon kong inahandang ilang mga paalala para sa kaayusan ng buong klase. Una, panatilihing tahimik hanggat hindi tinatawag ng guro o wala namang sasabihin upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ikalawa, ihanda ang iyong sarili, kwaderno o panulat upang itala ang mga importanteng impormasyon sa ating talakayan. Pangatlo, kapag sasagot sa tanong ay itaas lamang ang kamay. Mayroon bang liban sa ating klase ngayong araw? Wala. Bigyan ng magaling clap ang ating mga sarili. Ganito lang yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Bago ako magsimula sa ating bagong talakayan, ano nga ulit ang huli nating itinalakay? Tama, parabola. Ano nga ulit ang parabola? Tama, ang parabola ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng parabola? Tama! Superbook! Ngayon ay may ipapakita ako sa inyo na larawan at sasabihin ninyo kung ano ang nandun sa larawan. Ano-ano ang nakikita nyo sa larawan? Tama! Mga hayop. Tama! Mga kwento tungkol sa mga hayop. Ano nga ba ang pangalan ng mga kwento tungkol sa mga hayop? Tama! Pabula! Pabula ang ating tatalakayin ngayong araw. Layunin.
Sa pagtatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na susuri ang nilalaman ng mga pabulang kita, kabilang na ang mahalagang elemento nito. Napapahalagahan ang aral na napulot sa pabula at naisasagawa ang pagsasadulang nagpapakita ng pagkakaibigan. Ngayon ay may ipapakita ako sa inyo na video na tungkol sa kwentong pabula. Ang Magkakaibigan. Isinulat ni Ginang Melkawin M. Aparato. Isang umaga, nagkukwentuhan ang magkakaibigang hayop sa bukid ni Mang Domeng. Magandang umaga mga kaibigan. Aw! Aw! Ang masiglang bati ni Bantay sa mga kaibigan. Magandang umaga rin naman sa iyo, Bantay. Oink, oink. Ang tugon ni Koy, baboy. Mukhang masaya ka yata, Bantay. Meow, meow. Ang puna ni Pusing Pusa. Oo nga. Tiktila. Ikwento mo naman sa amin kung bakit. Ang pagsang-ayon ni Chuk Manok. Talagang masaya ako. Aw! Aw! Paano ay ipinasyal ako kahapon ni Among Domeng sa bayan. Ang masayang kwento ni Bantay. Wow! Meow! Meow! Gusto ko ring makapamasyal sa bayan. Hindi pa ako nakakarating doon. Ano-ano ba ang nakita mo? Pakiusap, ikwento mo naman. Ang pagsusumamo ni Pusing Pusa. Naku, marami akong nakita. Maraming mga sasakyan doon at mayroon ding mga babala. Ang sabi ni Bantay. Babala? Oink, oink. Ano iyon? Ang tanong ni Koy, baboy. Hindi mo alam iyon? Para yun lang? Ang mga babala ay mga paalalang dapat sundin upang hindi mapahamak o di kaya ay makasira ng mga kagamitan. Palibhasa, puro pagkain ang nasa isip mo, kaya hindi mo alam ang ganoon kasimpleng bagay. Ha ha ha! Tingnan mo, ang taba mo, wala ka namang alam. Aw! Aw! Ang pagyayabang ni Bantay. Teka lang naman, Bantay. Hindi mo naman kailangang insultuhin ng ganyan si Koy Baboy. Masakit ang mga sinabi mo. Tiktilaok! Ang pagpuna ni Chuk Manok. Naku, pasensya ka na, Koy Baboy. Hindi ko nga dapat sinabi iyon. Alam ko na. Ikukwento ko na lamang kung ano-anong babala ang nakita ko doon. Ayos ba iyon sa'yo, Koy Baboy? Aw! Aw! Ang mahabang sabi ni Bantay. Oo naman, Bantay. Oink, oink. Ayos na ayos sa akin iyon. Ang sabi ni Koy Baboy. Nakita ko sa bayan ang ilang mga babala gaya ng bawal tumawid, bawal magtapon ng basura, at bawal magsakay o magbaba. Aw! Aw! Ang paliwanag ni Bantay. Ah, ganoon pala ang mga babala. Oink, oink. Ngayon ay alam ko na. Salamat sa iyo, Bantay. Ang sabi ni Koy Baboy. Walang anuman, kaibigan. Naku, hinahanap na yata ako ni Among Domeng. Aalis na muna ako. Paalam na muna sa inyo. Ang paalam ni Bantay sa mga kaibigang hayop. Paalam, Bantay! Ang sabay-sabay na tugon ng magkakaibigan.
Ngayon ay tatalakayin na natin ang pabula. Ang pabula ay isang uri ng katang-isip na patitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. Halimbawa, ang palaka at ang kalabaw, ang buwaya at ang pabo. Yan lamang ang ilan pang mga halimbawa ng isang kwentong pabula. May natatanging kaisipang mahango mula sa mga pabula sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang mambabasa. Tinatawag din itong katang-kwentong magbibigay aral. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 5 grupo at pipili ang bawat grupo ng isang kwentong pabula na nagpapakita ng pagkakaibigan at isasadula ito. Bibigyan lamang kayo ng 10 minuto. Tapos na ba kayo? Ngayon ay itanghal nyo na ang inyong mga isasadula. Ang galing! Ang galing ng inyong mga sinasadula. Ano-ano nga ang pangamagat ng inyong isinasadula? Bakit yan ang inyong napiling isinadula? Ano ang aral ng inyong mga kwentong pabula? Magaling! Napakahusay! Bigyan ang inyong sarili ng magaling clap. Ganito lang yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ngayon ay may papasagot ako sa inyo. Tukuyin sa larawan na ipinapakita kung ito ba ay kwentong pabula o hindi pabula. Una, si Pagong at si Matsing. Sa tingin nyo, ito ba ay pabula o hindi pabula? Tama! Ito ay pabula. Pangalawa, talinhagang tungkol sa 3 alipin. Sa tingin nyo, ito ba ay pabula o hindi pabula? Hindi. Pangatlo, ang pagong at ang kalabaw. Ano nga ba ito? Ito ba ay pabula o hindi pabula? Ito ay pabula. 4, ang pinakamaliit na bato. Sa tingin nyo, ito ba ay pabula o hindi pabula? Tama, ito ay hindi pabula. Panglima, ang agila at ang maya. Sa tingin ninyo, ano ito? Ito ba ay pabula o hindi pabula? Tama, ito ay pabula dahil ito ay kwento ng mga hayop. Ngayon ay gagawa kayo ng isang refleksyon tungkol sa aral ng pabula at paano ito nakatutulong sa iyong sariling pag-unlad. Mga pamantayan, bibigyan ko lamang kayo ng 20 minuto para isulat ang inyong refleksyon. Tapos nyo na bang gawin ang inyong refleksyon? Magaling! Paano to? Basahin at tunawaing mabuti ang pahayag sa bawat bilang. Iguhit ang masaya kung ang tanong ay tama at malungkot naman kung ito ay mali. Una, ang pabula ay kwento ng mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. Ito ay masaya. Pangalawa, ang mga hayop sa ipinakitang kwento ay ang aso, baboy, isda, at manok. Ito ay malungkot dahil walang isda sa kwento. Pangatlo, hindi magkakaibigan ang mga hayop na naipakita sa video.
Ito ay malungkot dahil sila ay magkakaibigan. Pang-apat, ang pangalan ng aso sa kwento ay si Bantay. Ito ay masaya. Bantay ang pangalan ng aso nila. Ikalima, ang isa sa nakitang babala ng aso na si Bantay habang sila ay namamasyal ng kanyang amo ay babala na bawal magtapon ng basura. Ito ay masaya dahil ito ay nasa kwento. Ngayon ay mayroon tayong takdang aralin. Gumawa ng sariling pabula. Yun lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig.